Kadbed sa isang magandang araw sa ating lahat. Today's video guys ay isa talagang napakagandang araw kasi welcome to Adventure, the amazing adventure of Saysay. Yung inahin nating baboy na si Tisay, yun, nag-labor na guys. So kakatapos niya lang nag-labor, hindi ko lang na videohan kanina kasi mag-isa lang tayo guys. So pag-usapan natin yung mga bagay na dapat gawin pag nanganak yung ating inahing baboy. Let's go. Ayan, andyan na sila guys. Ayan. So balik guys, ang anak ni Tisay ay 12 piraso. Tapos yung isa guys ay bali defect. Lumabas yung bituka niya. Yan guys. So wala na, hindi na yan makakasurvive. So yan, 11 lang yung buhay natin. At sana mabilis to silang lumaki. So pagkatapos manganak ng ating inahing baboy guys, during nga pala sa panganganak, so syempre assist natin siya. Hindi naman actually engage tayo sa kanya, hayaan lang natin. Tapos pag may lumabas na biik, punasan lang natin yung sa nguso para makahinga sila ng mabuti. So yung mga ano niya, mga dumikit sa katawan ng mga biik, huwag nyo nang punasan guys, kasi lalo na pag panganay, para maamoy ng inahin yung biik niya. Kasi pag masyado nating linisan yung biik, may tendency na hindi niya i-accept yun, may bago siya, so baka patayin niya, no? So maraming cases na ganyan yung nangyayari. Yan yung isa sa dahilan guys, kasi sa nature talaga nila, inaamoy talaga para ring aso or yung mga pusa yan. So yung sanguso lang para makahinga ng maayos yung mga biik, tapos hayaan na natin. Tapos pangalawa natin dapat gawin, talian natin yung mga pusod nila. So mag-iwan lang tayo guys ng mga 1.5 to 2 inches na haba ng pusod mula sa tiyan. Tapos talian lang natin ng sinulid, sinulid ganyan. Tapos saka natin putulin. So sa iba hindi na nagpuputol, pero sa atin pa-practice natin magputol para hindi siya sumayad sa flooring. Kasi yan din yung sanhi na mag-infect yung ano nila, pusod. So better safe than sorry, no? So pangatlo, consider natin ay about sa inahin natin. Siguraduhin natin na meron siyang drinker. So siguraduhin na may laman lagi yung auto drinker natin. Kasi crucial talaga sa stage na to yung tubig sa kanila. Kasi nga hindi pa natin pwede silang pakainin. So yan. So sa tubig natin pwede tayong maghalo ng vitamins or more on electrolyte. Sa akin gamit natin yung dextrose powder lang guys. So yan, para mabilis manumbalik yung lakas ng ating inahing baboy. So sa ngayon, pang-apat na tayo. Pang-apat, make sure lilinisin natin yung ari ng ating baboy, yung puwerta niya. So ang gagamitin natin ay yung tap water lang na lukewarm, yun, maligamgam na tubig. Punasan natin. Pagkatapos natin mapunasan, so mag-spray na tayo nito. Ito guys, disinfectant. Kahit anong disinfectant guys, hindi natin mention yung brand. Spray natin para iwas infection. O, gawin ko muna yung paglilinis. So yan, talagang pag ganito day 1 to day 3, talagang kailangan nating i-monitor yung inahin kasi nga tumatayo siya, tapos humihiga. Kahit na may farrowing pen tayo, huwag pa rin tayo maging kampante, kasi hindi talaga naiwasan ng inahin na madaganan yung biik niya. So mas mabuti nang nakamonitor tayo, lalo na pag day 1 guys, kasi yung mga biik hindi pa masyadong kalakasan. Yan, nagpapadidi na naman siya. So sa ngayon, lilinisan muna natin yung ari ni Tisay gamit nung maligamgam ng tubig. Saka natin spray nung
Okay na guys, so nalinisan na natin tapos nasprayhan na rin natin. Next natin gagawin guys, check natin yung suso niya kung may laman bang gatas. Marami ba? Konti lang. Tapos punasan natin ng maligamgam na tubig para mas mag-produce pa siya ng maraming gatas. Kasi pag ganito guys, kailangan talaga ito na ma-stimulate yung ano niya, mga suso para lumabas talaga yung mga gatas. So punasan ko na lang agad kasi kanina na-check ko na meron namang gatas pero kukonti lang. So punasan ko na lang ng maligamgam na tubig para na rin malinis natin yung didi ng inahing baboy, no? Para hindi naman maka didi ng marumi yung mga biik. Ayan guys, ano, sarap ng buhay. Inom lang ng gatas habang natutulog. So tapos na natin magawa yung mga kailangan natin gawin guys. So i-review muna natin bago tayo mag-end sa video. So unang-una guys, during kapanganakan, so assist natin yung inahin natin, yung mga biik. Pagkalabas, punasan natin yung nguso para makahinga ng maayos. Take note, wag buong katawan punasan natin para manatili doon yung amoy ng inahin, no? Para hindi manibago siya, baka hindi niya i-accept yung mga biik. So yun yung una. Pangalawa, magputol tayo ng pusod. Talian lang natin ng sinulid, mga 1.5 to 2 inches from katawan. So yan yung haba ng pusod, ng ganyan yung iiwan natin. So talian lang natin sinulid tapos putulin natin para maiwasan natin yung pagsayad ng mga pusod sa flooring para hindi ma-infect. Tapos pangatlo, i-check natin yung ari ng inahin. Linisin natin, punasan ng ligamgam na tubig. Tapos spray natin ng disinfectant para iwas infection. Tapos pang-apat at panghuli, napaka-importante, so yung tubig. Check natin lagi kung may laman yung ating auto drinker kasi importante sa biik sa inahin yung tubig during this stage kasi hindi pa tayo pwedeng magpakain. So kailangan natin ng tubig kasi yan yung magiging gatas ng mga biik natin. Meron pa palang pang-5, yung suso mismo nung inahin. Check natin kung may gatas or konti, marami ba. Kung medyo konti lang, so punasan natin ng maligamgam na tubig para anong tawag doon, ma-stimulate yung suso niya na maglabas ng maraming gatas. So hanggang dito lang siguro mga kadbensoy. Maraming salamat sa panonood. See you next time. Maraming pasensya na rin at sobrang tagal natin hindi nakapag-upload. Sobrang daming nangyari sa ating buhay, positive at negative. Mas maraming negative pero kahit ganun pa man, laban lang. Let's go. Alam mga kalbin, see you at I miss you all. Bye bye.